piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello po, kumusta po kayong lahat? Ako po'y naniniwala na sa pamagitan po ng programa pong itong araw-araw na pagpapala ay marami pong binibless ni Lord sa bawat isa sa atin. So bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya namin pong natatanggap, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo po kami pinapabayaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid, ako po ay naniniwala sa patuloy ninyong pagkikinig, panonood, pag-tune in sa programang ito ay marami po tayong napupulot at ito po ay nagbibigay ng matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito is about good and faithful servant. Yan. Mabuti o kaya mabait at tapat na katiwala. Hindi po katiwaldas. Yan. Sabi nga po dito, faithfulness comes from a place of trust, loyalty, and confidence. Pag daw po tayo ay mayroon tayo yung mga attitude nito, nagtitiwala, ay ang pagtitiwala daw po ay dito po nagsisimula yung tapat na pagsunod. At yung confident, mayroon tayong kapanatagan. Yan, kapag mayroon tayong kasama na mapagkakatiwalaan, kapag ito po ay inassign po natin, ay mayroon tayong kapanatagan. Dahil lahat po tayo, sabi nga, we are born to serve. Lahat po tayo ay sinilang, lahat po tayo na sa mundong ito, tayo po ay sinilang para maglingkod. So, dito po sa ating pag-uusapan, mayroon pong isang napagandang halimbawa, the story of the rich man. Yan, isa pong kwento ng isang mayaman sa Mateo chapter 25, verse 14 hanggang 23. Sabi po dito, mayroon pong isang mayaman na siya po ay maglalakbay. Tinawag niya po yung kanyang tatlo na mapagkakatiwalaan, good and faithful servant. At yung isa po ay binigyan niya po ng 5,000 salaping ginto, at yung isa naman po ay binigyan niya ng 2,000 salaping ginto. At saka yung isa naman po ay binigyan niya ng 1,000 salaping ginto, hindi po pinto. Yan. Kaya paminsan-minsan, alam ko po nakikita nyo po yung pagkakamali, kaya ginigising ko lang kayo. Ginto yon, hindi po pinto. Yan, okay? Sabi nga, bakit po hindi pantay-pantay yung ibinigay ng kanilang manager? Yung isa 500, yung isa 200, at yung isa ay 100 lamang, di po ba? So, ibig sabihin ng isang manager, alam niya po yung kapasidad ng bawat isa sa atin. So, tayo po ay sino po dito yung nasubukan ng namasukan? Di po ba? At kung halimbawa sa 100 na manggagawa at isa ka doon na pinagkatiwalaan ng iyong manager, isa pong magandang pribilehiyo na kayo po ay pinagkatiwalaan dahil alam niya ang iyong kapasidad. So sabi nga, after in a long run, di po ba, sa pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik po yung kanilang manager at dumating po na sila po ay magsusulit. Tinawag niya po yung tatlong pinagkatiwalaan. Amen po ba? So, sabi nga po sa verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhan ng iyon at sila ay pinag-ulat isa-isa. So, sabi nga po, nang binigyan ng 500, sabi nga, Sir, ito na po yung ibinigay niyong 500. At ito po ay ginawa kong puhunan ng nagnegosyo ko. Ito po yung tubo na 500 din. So, ganun din po yung lumapit. Ganun din po yung binigyan ng 200. Sabi nga, Sir,
boss, big boss, manager, ito po yung binigay niyong 200 sa akin. Kaya ito po yung ginawa kong puhunan at ito naman po yung tubo. Tumubo ng 200 din. So, sabi niya, sabi po ng kanilang manager, sabi po dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika at makihati ka sa aking kagalakan. Sabi po dito, bagamat naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Yan. Yung nakita po ng kanilang manager, yung kanilang faithfulness. Ano po yung susi doon na sila po ay pinagkatiwalaan ng kanilang manager, yung katapatan po nila. Amen po ba? Ano naman kaya yung ginawa ng sinasabi na po natin, tamad na alipin? Buti na lang wala sa atin yun, ano? Wala yung attitude natin na patamad-tamad, gustong-gusto ni Lord dahil masipag tayo. Amen. So sabi po ng tamad na alipin sa verse 25 ng Matthew chapter 25 verse 25, sabi doon, natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Ito na po ang 100 at hindi po tumubo. Amen po ba? Ano po yung dahilan? Yung takot. Amen po ba? Sana po, ano po yung mga dahilan minsan kung bakit hindi tayo maka-move on? Minsan natatakot tayo, nahihiya tayo, kaya marami po tayong alibay. Kaya ibig sabihin po, yan po yung sintomas po ng ating katamaran minsan. Amin na po natin na pag tayo po ay tinatamad, ay wala pong mangyayari. Amen po ba? So sabi nga, ayaw ni Lord ang taong tamad. Kaya po, kung ano po daw yung nasa tao, ano po yung binigay na 100 sa taong tamad, kinuha at ibinigay pa doon kung sino yung mayroon at ibinigay po sa kanila. So dito po, mayroon tayong makukuhang 4 na characteristic of a good servant. Number 1, faithful, teachable, available, and flexible. Amen po ba? So sabi nga po ng faithful, sabi niya, well done, good and faithful servant. Sabi nga ng pag daw tayo po ay tapat, ang ibig sabihin ng sasabihin sa atin ng manager natin, sabi nga, good and faithful servant. Amen. Tayo po ay mapagkakatiwalaan. Pangalawa, na characteristic po ng isang tapat na manggagawa, ito po yung available natin. Dapat lagi po tayong available. Hindi, wag po nating sabihin na kung may panahon. Kaya pag daw tayo po ay inutusan, kailangan lagi po tayong available. Yes, Lord, palagi. Sabi nga po dito, if we make ourselves available, will be more faithful. But the world compete with our time and resources. Sabi nga, kahit daw po lagi tayong always available, kaya lang may kakompetensya. Yung kayamanan natin, minsan, ay busy ako eh. Pag araw ng linggo, minsan hindi nakakapagdalo, di po ba? So, minsan yung kahirapan natin, walang pamasahe, di po ba? Pero sabi nga ng Panginoon, ang isang tapat na manggagawa, sabi dito, ay lagi daw po tayong available. Ang pangatlo po, ito po yung teachable. Yan. Ano bang ibig sabihin ng teachable? Ito po yung willing to learn. Handa po tayo, lagi tayong handa na matuto. Sabi nga po doon sa mga construction nating pong bina-Bible study sa Timberland, nung tinapik po namin dito, good and faithful servant, sabi nga, marami daw silang natututunan doon sa kanilang pinagtatrabahuan. May pumunta doon na zero knowledge talagang utusan lang kung ano yung ipagpagawa sa kanya, yun ang gagawin. Nung siya po ay natutunan niya kung paano po yung willing to learn, kung paano siya matuto. Sabi nga, ngayon mag-1 taon na dun sa construction site, marunong na siyang mag-welding, marunong na siyang magkabit ng tiles, at marami na po siyang natutunan. Ganun po, pag daw tayo ay tapat na lingkod ni Lord, marami po tayong matututunan. At ang pangapat, ito po yung flexible. Ibig sabihin ng flexible,
ito po yung kahit saan tayo utusan, hindi tayo tumatanggi, di po ba? Laging handa at maparaan. Ang ibig sabihin ng flexible, lagi kang handa at hindi ka naubusan ng paraan. So, sabi nga, ganun ka ba kaibigan? Sabi nga sa Kawikaan chapter 17, verse 17, sabi dito, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan ay may kapatid na tumutulong. Ibig sabihin daw po, pag meron daw tayong kaibigan na tapat at siya po ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Ibig sabihin na pag daw tayo po ay laging handa, makukuha po natin itong apat na character as a good servant. Number 1, yung faithfulness po natin. Lagi daw po tayong available at teachable. At higit sa lahat, yung pang-apat, yung flexible. So, marami pong salamat sa iyong pakikinig at panonood sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Sana po nakuha po natin itong apat na karakteristik ng good and faithful servant. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, na sa oras na ito, ipinapaalala mo po sa amin, Panginoon, kung ano yung mga karakter, Panginoon, as a good servant, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, yung katapatan ng bawat isa sa amin, Panginoon, saan man po kami utusan, Panginoon, kami po ay magiging tapat, Panginoon, sa mga pinapagawa mo po sa amin, Panginoon. At ganun din, Lord, yung mga bagay-bagay kung ano po yung tinuturo mo sa amin. Ito, O Diyos, ay aming pong mag-catch up at lagi din po kaming available, Panginoon, at flexible, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, maingat naming ibinabalik ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.